Hello mga kalangoy, narito po tayo ngayon at isa na namang araw ng pagtuturo ang ating gaganapin dito sa HiNets Gapan. Maaga pong gumising ang aming team at syempre para makapaghanda po tayo para sa aming mga estudyante sa araw na ito. Tayo po at samahan nyo kami sa maghapon pong ito. Mayroon po kaming schedule sa umaga at may schedule din po ang aming team sa hapon. Tuturuan po namin kayo ng mga ilang tips upang sa mga nagsisimula na mag-aral na maglangoy. Narito po ang tinatawag naming stretching. So ang stretching po ay isa sa pinakamahalagang preparation na ginagawa ng isang swimmer. O kahit po hindi swimmer o kahit sino mang atleta, ito po ay isang napakahalagang paghahanda na ginagawa ng isang manlalaro sa bawat event na kanyang sasalihan. Ang stretching po ay nakatutulong upang mapaluwag ang mga muscles ng ating katawan at maiwasan ang pamumulikat. Sa paglangoy po ay ginagamit natin ang ating buong katawan kung saan kinakailangan na palagi tayong physically fit. So ginagamit natin ang ating kamay upang makausad sa ibabaw ng tubig at ang ating mga paa upang makalutang. Dito po ay tinuturo ko kung paano ang tamang posisyon ng ating mga kamay mula sa ibabaw ng tubig. Dito rin po ay aking itinuturo sa kanila kung paano ang tamang pagsipa sa ibabaw ng tubig. Ang pagsipa po ay napakahalaga kung saan kapag mali po ang naging pagsipa ay sa halip na tayo ay lumutang, lumulubog pa ang isang lumalangoy. Sa pamaraan ng pagsipang ito, makikita po natin na kapag hindi tama ang pagsipa, kahit gaano kabilis pa ang pagsipang iyong gawin ay hindi ka umaalis sa iyong posisyon. Samantalang kung tama naman po ang posisyon ng pagsipa, ito po ay makakaalis agad sa kanyang kinaroroonan. Idagdag pa natin dito ang paggamit ng kamay. Kung tama ang pagsipa at tama ang paghila ng mga kamay, ay magiging maayos at magiging madali ang paglangoy. Ngayon, paano po ba makikita o malalaman kung tama ang paa sa pagsipa ng isang lumalangoy? Dapat ang paa po ng isang manlalangoy ay hindi nakabaluktot ang kanyang mga tuhod habang siya'y sumisipa sa kanyang paglangoy. Dapat din po na ang kanyang talampakan ay nakapoint katulad ng mga sumasayaw ng ballet kung saan tinatawag nilang mga pointed toes habang ito ay lumalangoy. Nakatutulong din po sa paglangoy ang pagiging relax sa bawat oras at araw na ginagawa mo ang iyong paglangoy. Habang ikaw ay nagiging stress sa paglangoy, ay lalong nauubos ang iyong lakas at kung minsan nagdudulot ng pagkalunod sa ilang mga baguhan o nagsisimula pa lamang mag-aral ng paglangoy. Iwasan din natin ang pagpapanik kung tayo ay sakaling mapupunta sa malalim na bahagi ng isang swimming pool. Sa pamamagitan kasi ng pagpapanik, nawawala ang focus ng ating pag-iisip at sa halip na tayo ay makagawa ng isang tamang paraan ng paglangoy, nakakalimutan natin ang mga tamang galaw na nagdudulot ng pagkalunod sa ilang nagsisimula pa lamang. Para po sa iba pang mga tips tungkol sa paglangoy, samahan niyo po ang Nueva Ecija Blue Shark sa aming mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po at God bless po!